So, di ba guys, yung pain na yon parang nagdulot sa'yo ng nagbago ang pananaw mo sa buhay. So, ang experience ko, kung bakit, sabi ko sa sarili ko, okay, dahil sinaktan ako ng dalawang Pilipino na naging karelasyon ko, hindi na ako makikipagrelasyon sa Filipino guy. Ginawa ko yun. Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan. Today, panibagong topic ang aking isi-share sa inyo. At ito ay, tingin ko marami ring makaka-relate. Isang magandang topic. At may mapupulot kayong aral dahil meron na rin akong isi-share ng mga experiences ko. So, ang daming experience, no? Have you ever noticed that you can have one of the best days, like everything in the world going right, then all of a sudden real happiness turn into real sadness? Like ang saya-saya mo, tapos mayroon ka lang isang bagay na narinig, bigla na lang in 1 second yung iyong real happiness na palitan ng real sadness. So, ano nga ba yun? Bakit? May narinig ka lang na tugtog, isang music, may naalala ka bigla. May narinig ka lang pangalan, may naalala ka bigla. Mayroon kang nabasang post, may nabasa kang comment. Parang mayroon parang tumusok sa puso mo. Parang may nabuhay na pain diyan sa puso mo. Parang, deserve ko ba to? Parang, ang sesya ko kanina, bakit ganun? So, mayroong event na bigla na lang may music, may narinig kang tugtog, or may nakausap kang tao, tapos parang may nasabi, bigla kang mayroong naalala na hindi naman worth it para sirain ang araw mo. It can ruin your day. Because meron pang pain na nararamdaman, although it's from your past. Bakit nati-trigger pa rin kapag naririnig mo yung mga bagay na yon, yung pangalan na yon, yung music na yon, lahat parang umiiba, pumapangit yung araw mo. So, because we're broken people living in a broken world. Kaya, pag nag-interact na yan, boom, parang malaking storm. A recipe for a big hurt, a painful na nararanasan mo ngayon dahil sa past mo na hindi mo pa pala naaalis at hindi mo alam kung paano mo i-handle or paano mo harapin yung hurt na nararamdaman mo, yung pain na nararamdaman mo. Kaya hanggang ngayon, yung past na pain na naranasan mo, hanggang ngayon, pag na-trigger or natamaan yun, ayan, sumasariwa uli, bumabalik muli. Kaya yung hurt na naranasan mo or nararamdaman mo, it turns into anger. And without knowing it, over time, it turns into bitterness. At pagkatapos ng bitterness, ano ang next? Yung bitterness na yan, it will turn into harden your heart. At dahil na-harden na yung puso mo, tumigas na ang puso mo dahil sa pain, bitterness, anger, parang umiba na yung pananaw sa buhay. It changes you. It start to change the way you live. It changes your insecurity. It changes how we interact people. It changes who we let into our life. It changes how we treat people. Karagdagan, resentment is a build-up of negative
emotions such as anger, frustration, and disappointment. Yan. A complex of negative feelings, anger, frustration, and bitterness that builds over time. So yun guys ha, it is a negative feeling of anger, ayan, or bitterness that build up over time. Hindi lang ito sa asawa mo, sa boyfriend or girlfriend, sa kaibigan mo, sa anak mo, or even sa parents mo. Pwede rin sa katrabaho mo. Lahat pwedeng pagmulan ng galit, bitterness, puot, o ano paman. Kung bakit ko nasabi yon, so i-share ko sa inyo yung pinaka painful part. So ito yun guys, syempre boyfriend and girlfriend relationship na, pupunta ako sa kanila, and then syempre dalaw-dalaw, ganyan-ganyan na, and then nagkaroon ng bunga, nabuntis ako. And then, habang may relasyon kami, mayroon siyang nililigawan. At ang masakit pa doon, pinagkukumpara kami. Ako kasi, yaya. And then, yung kanyang nililigawan is sales lady sa department store, sa isang mall. So, parang, yun pa lang, parang minamaliit ka, 'di ba? Tapos dumating pa yung point na nabuntis pa niya yung girl. So, 'di ba, ang sakit nun. Tapos nung nanganak na ako, how sad nga lang. Siyempre wala siyang pakialam, hindi siya, walang support. Kasi doon na nakatira yung girl. Ako parang nabaliwala na. Nasananay ko na ako. Hindi, iba yung dinala niya sa bahay niya, hindi ako. So, yun nga, hanggang sa nanganak ako. Tapos, yung anak namin is may cancer. Mga 7 months yan pa bago nalaman. So, wala siyang ginawa. May support, parang baliwala lang kasi meron na siyang iba, di ba? Tapos may time pa na pinapunta ko siya sa hospital para mag-donate ng dugo. Talagang ang galit na galit ako kasi late na siya dumating, wala na, tapos na yung, kasi may cut off. Para sa anak niya naman yun. Tapos dumating yung point na dinala ko ng nanay ko doon sa bahay nila. Ang nangyari, dalawa kaming nung girl na nakatira doon. Sabi ng mga kapatid niya, ano na yan, dalawa yung asawa mo na nakatira dito sa bahay. Parang, ang sakit-sakit, diba? Tapos one time, parang napuno na ako. Nag-explode na. Talagang sinampal ko siya. Yun, doon nag-umpisa yung inis ko, yung galit ko sa mga guy. So sad na, syempre, yung sakit ng anak ko is cancer, so namatay na siya. Nasa Panginoon na siya. And then, nagkita uli kami ng lalaking to. Yung tatay niya, yung nangumusta. Okay naman, naging casual yung pag-uusap. Hinihingi niya uli yung number ko, pero hindi ko na binigay kasi para sa sarili ko, para saan pa. Pero yung pag-uusap namin is okay naman kaming dalawa na. Pinatawad ko na siya sa nagawa niya sa akin, at saka mayroon na siyang iba rin naman na girlfriend or kasama na. So yun guys, 'di ba? Kaya parang nag-iiba yung insecurities mo, yung interact mo sa mga tao, yung pananaw mo, yung trust mo, talagang nasira, nawala. So, kaya ganun ang nangyayari kapag mayroon ka pang pain sa puso. So, ano yung mga ginawa ko? Unang-una, syempre, i-acknowledge mo yung sakit. Namnamin mo. Hindi mo siya iiwasan.
namnamin mo yung sakit. Talagang isipin mo yun. Kung maaari nga hindi ka ng tulong psychiatric, ganun, mga tungkol sa para mag-heal lang yung sugat na naranasan mo, yung sakit na naranasan mo, yung bitterness. Kaya yung seek advice and magpa-medication ng mga ganyan-ganyan. Pero ako hindi na. Pero guys, nakaranas ako ng grabe, hindi ako makahinga. Siguro umabot na yung anxiety, depression, anger, ganyan-ganyan. Kahit pumunta na ako sa labas, hindi ako makahinga. Parang, ewan ko, siguro na-suffocate ako kasi napuno Iba na yung hindi ako makahinga. Sabi ko, parang mamamatay na ako. Parang hinahabol ko yung aking hininga. Yun yung dahilan kasi, pinag-usapan natin yun, I love life. Yan, yung mga, baka kayo may ganyan din mga karanasan na, ito, sinishare ko lang ang sarap kasi i-share, alam mo yung mga, para bilang motivation, bilang paalala na, para maghilom ang sugat sa puso mo at mawala yung puot, yung galit na naranasan mo. At syempre, unang-una, hindi mawawala ang Panginoon natin. Talagang doon mo iiyak sa Kanya. Iiyak mo sa Panginoon kung bakit ganun, bakit naranasan mo yun, naramdaman, kung ano ang kulang sa'yo. Basta, day by day, unti-unti yan guys, maghihilom yung sugat na yan. Hindi naman bigla yan mawawala. Kasi baga sugat yan ha. Isipin niyo yung sugat na hiwa ay natatahi yan. Pero halimbawa, isipin mo na lang yung sugat na nararamdaman mo sa puso mo, yung sakit. Isipin mo na lang yung third degree burn or 7th degree burn na yan. Talagang hindi yan maghihilom ng bigla-bigla na, hindi yan kayang tahiin, di ba? Gagamutin yan unti-unti, layer by layer, yung sugat ng pagkasunog mo. Parang ganun din yung nararanasan mo para ma-let go mo yung feeling na yan, and doon na mapapasok yung pagpapatawad, yung forgiveness. Kaya unang-una mo na i-acknowledge mo ang hurt na yan, and then iyan mo sa Panginoon, iiyak mo sa Kanya. Ayun na nga, hingi ka ng tulong, bend your knees to God, lumuhod ka, then day by day mawawala yan. Eto, isa na akong patotoo. Nawala na, naghilom na ang sugat na naranasan ko at naramdaman ko. So parang, I'm free. Nawala na yung toxic. Ano man yung marinig ko sa paligid ko, kanta, pangalan, comment, post, baliwala na sa akin yan. Because I have God that heals me and bind my broken heart and wounded heart. Yan. Praise God, diba? Maganda yung aking patotoo, diba? I'm a single mom po. And wala po akong asawa. Hindi pa ako nagpapakasal kahit kailan. So, i-surrender to God, diba? Yun na nga, maging open ka na. Tulad sinabi ko, open for a reconciliation. Ayun. Nag-usap naman na kami. At nasa iyo na lang yan kung makikipag-communicate ka uli sa Kanya. Kung makikipagbalikan ka sa Kanya. Ako kasi, wala na namang dahilan para kami magbalikan. At saka, tama na yun. Kumbaga, okay naman, forgive ko na siya. And dahil open ka na sa reconciliation, yung gano'n, ayan, mag-pray ka uli na ipag-pray mo na yung taong yun, tapos yung nakasakit sa'yo, tapos ipag-pray din natin ang freedom, malaya, tulad ko, malaya na ako, freedom and strength uli, and healing, ayan, healing sa lahat ng mga naranasan mo. So guys, sa aking description, maglalagay ako ng mga ilang verses para makatulong sa inyo.
And, ayan, hindi ko alam kung bakit ko sinishare to. Maybe, okay, may mga ilan akong mga manunood na nangangailangan ng ganitong message. So, give it a thumbs up, guys. Kung nagustuhan nyo itong aking ibinahagi, and subscribe to my channel sa mga hindi pa nakasubscribe. And don't forget, Jesus loves you so much. God bless everyone. Bye!